this is Ja. Welcome to Josh's TV. Hello guys. Welcome to our third vlog. Okay, ito yung part 3 of our second vlog which is ESL recommendation for beginners like me. Okay. So, ito na yung part 2. So, we will be talking about the second ESL company that I will recommend for you as beginners. Okay? So, bago pala ang lahat, kindly like, share, and subscribe my channel para naman ma-attain yung goal ko. Okay? Alright, so okay. Ang second company na sinasabi ko na maganda para sa ating beginners ay Glatz. Okay? So, ito yung Glatz. Ayan, GLATS or ano ba ibig sabihin ng GLATS? Pag sinabi natin GLATS, it's an acronym for Great Learnings and Technologies Cebu Incorporated. So, okay, bago ko ituloy, gaya ng sinabi ko nung nakaraan, so ito ay based sa aking experience. So, ito yung disclaimer ko palagi. Lahat ng kinokontent ko ay base sa aking research at personal experience. Okay, so I was with Glatz. Okay, I worked for Glatz last 2021. Okay, as a full-time home-based online English teacher. Okay, ayan. So, eto tayo sa Glatz. So, ano mo natin? Ano ba yung Glatz? Ano ba yung tungkol sa Glatz? Okay, so let's read this. Ito ay galing sa kanilang website, yung gluts.ph. I-type nyo lang yon sa inyong mga URL. Okay, ayan. So, color green ang kanilang kulay, ano? So, yan. So, Glatz Incorporated is a newly established ESL online school in the Philippines which aims to produce top caliber teachers and provide career development. Okay. So, we believe that competitive employees empower the company to attain greater goals and reach a wider market, and in return give its employees an even larger advantage. So, we need you to achieve our common goals, enhancing and honing your teaching skills, sharing one language to the world, and growing together in achieving the company's mission and vision. Together, we can make a difference. Okay. So, yan ang sabi ng Glatz. Okay. Ayan. Glatz is a BPO company. Okay, so BPO company siya which is offering ESL online service. So ay naka-base Philippine company, naka-base sa Cebu. Ay, sa Cebu. So ano yung main office nila? Okay, so ang kinikater ng Glatz ay Japanese nationality. So yung mga Japanese learners, okay, ang kanilang client dito. So ganun din, kagaya nung unang company na sinabi ko sa inyo, ang Glatz ay nagki-cater to learners with different needs din. Kasi iba-iba rin yung ages ng mga estudyante nila dito. So meron din, as young as 5 years old, meron ding 10, 11, yan. Meron ding teenagers, ayan, mga high school students, meron, may college din, meron ding adults, mga working adults, yan. So lahat ng uri ng estudyante, parang for 4 months, ayan, naturuan ko. Okay. May mga books din sila, iba-iba laman. Of course, syempre, depende sa age ng learner nila, di ba? So, napansin ko lang, compared sa ibang ESL, yung GLATS, pag sinabi mo working adult siya, halimbawa, estudyante mo is working adult, meron talagang specific book para sa kanya. Kung ano yung, halimbawa, kung siya ay nasa food service industry, okay, nag-work siya sa food service industry, merong particular na lesson na tungkol doon. Kaya mas maganda kasi mapapractice niya yung everyday conversation. Okay, gamit yung mga common dialogue or common phrases na ginagamit sa isang food service. Okay, so yon. Okay, so ano ba yung mga in-offer ng GLATS to the teachers? Okay, so eto, meron silang full-time at merong work from home. Okay, dati tatlo to eh. Tatlo siya. Full-time, tapos home base, at saka yung ISP na tinatawag. Okay, tatlo. Tatlo lang yung last. So full-time, ito yung mga okay, so 8 hours to from ano ba yung nila dito? From 8 to 5. Ayan, gaya niyan. 8 to 5 ang full-time nila. So, office-based to. Kasi may office nga sila sa Cebu. Okay, yung center base na tinatawag. So, meron sila nun. Okay. So, ito yung mga need nila.
O ito yung mga ino-offer nila sa full-time. Meron silang base salary with or without students. Okay, ito yung kagandahan kasi sa GLATS, okay? Regular students sila. Okay, booking siya, booking, oo, yun, booking system siya. Pero, ah, mas, pag na, booking system siya, pero, mabilis ka nilang nabubook kasi madami silang estudyante. And these students na nag-book sa'yo ay nagiging regular students mo sila. Okay? Kapag syempre, pag ikaw lagi binubook nila, regular student mo na sila. Okay? So, yun ang maganda sa GLATS. Kasi ang nangyayari, kapag halimbawa, absent ang teacher, okay, magsasabi siya sa kanyang coach, tapos is na-inform yung company, yung estudyante ay madaling maita-transfer sa ibang klase. Kaya kapag ikaw ay nakasalang talaga, for example, nag-open ka talaga ng slots mo from a certain period, halimbawa alas 6 hanggang 11 or 10 o'clock, dapat talaga doon focus ka kasi may mga sudden bookings nga na tinatawag. Kasi gano'n ang nangyayari. Okay, sa pagkakaalala ko sa 4 na buwan ko 'no, diyan sa GLATS, dito sa GLATS, ay talagang yung shift ko sa kanila as full-time home-based ay, from 6 to ano kasi ako nun, from 6 to 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 5 hours ako dun. With or without students nga, ayan, may basic salary, base salary. So, yung base salary nila, hindi ko alam. Pero may mga bonuses naman sila eh. Pero, ayun, kung wala kang na-attain ng mga bonuses or what, fixed siya sa, nung time ko ha, disclaimer again, itong lahat na sinasabi ko ay time ko. 10-5, okay, nasa 10-5 yun. Per month yon. Okay, so parang sa mga, ano na, seasoned na, veterana na ESL teacher ay maliit lang yon. Okay, parang yun nga, maliit lang yung nasweldo. Okay, pero sa akin, dahil ako'y beginner at walang kaalam-alam sa ESL or online teaching, ayun, okay yun sa akin. Okay, anyways, ginagawa ko lang naman to as part-time talaga. Okay, kasi yun nga, I'm a public school teacher. Okay, ayan. And then, meron silang monthly attendance incentives. Ayan, so meron silang monthly performance incentives. And then, meron silang monthly transportation allowance. Yan, sa office-based holiday pay. So, meron din silang government statutory benefits. So, ito yung mga SSS. Okay, kahit kaming home base, meron kaming SSS na kinakalta sa amin every once a month. 13-month pay, ayan, abutan kayo kasi naina ko nung October, so nakakuha talaga ako ng 13-month pay. And then, sa home base, meron silang ganun, ano? Meron daw silang sick leave credits and overtime pay. Okay? So, among this, sa tingin ko, yun lang ang na-attain ko nun. Base salary, yan, at saka, yun, government statutory benefits and 13th month pay. Hindi ako sure kung merong monthly attendance incentives, hindi ko na maalala. Siguro meron kasi hindi naman ako nagpala-absent no'n, okay? Ayan, and then ayan, meron silang work from home. Ayan, dati wala 'to. Yun nga, ISP yun, eh. And then work from home, ayan nga, meron silang ngayong work from home, tutor service fee meron for completed lesson with base schedule or work from home setup. O yan. So yun na yung ano nila ngayon, work from home na. So wala na sila nung home base. Okay, so parang work from home na rin, ano. Job qualifications. Okay, so male or female, ito yung mga qualifications, university graduates, in lieu of graduate degree, teaching experience will be considered. Ayan, so preferably, sabi dyan, preferably with ESL experience but not necessary. Oo, wala talaga. Okay sa kanila ang walang ESL experience kasi nga, hindi ko naman dineclare dyan na may nauna na ako na awit na nauna sa kanila. Okay? So parang hindi pa naman experience yan. Okay? And then with good command in English, both oral and written. So ito rin ang maganda sa kanila. Hindi sila ganun ka-arte pagdating sa English communication skills mo. As long as you have the good command, okay sa kanila yun. Okay? Ikaw na lang talaga ang bahala sa sarili mo actually. Okay, kasi mas sa tingin ko, mas marami silang working adults na customers, na clients or learners. Okay, mas maraming adults sa kanila. Yan. And then, have interactive and interpersonal skills for kids and adults. Ayan nga, computer savvy, willing to undergo comprehensive training. Ayan, comprehensive talaga, as in 1 week ata yun. 1 week ata yung kanilang training.
or 3 days. Pero ito ay with pay nung time namin. Okay, so ewan ko na lang ngayon. Pero sa tingin ko with pay pa rin to. Okay? And ay ang kanilang technical requirements for work from home. Ayan, so dapat computer desktop or laptop, alam naman natin yun sa lahat ng ESL ngayon. Ito yung standard. Okay, at least Windows 10. Okay? And then have built-in or external web camera. Ayan, must have a noise reduction headset with microphone. And then stable internet connection, fiber line with more than 10 Mbps. Ayan, so wide connection dapat. And then must download Google Chrome. Okay, pinag-download kayo ng Google Chrome kasi meron, ito pang maganda kasi dito. Meron silang intranet, company, ano sila, company network. Okay. Meron sila nung intranet na doon ka magta-time in, doon ka mag-out. Yan, kailangan mag-time in tsaka out kahit naka-work, naka-home base ka. Tapos doon, makakapagtanong ka talaga, in real time masasagot ka nila. Open lahat ng teachers, open lahat ng coaches doon. Kaya yun, kaya kailangan mag-download ng Google Chrome. So ayan, may note dito that they will test actual speed during training. Okay, so rigid ang kanilang training. So yun lang muna para dun sa technical requirements. Okay? So, ano pa bang idadagdag ko? Ayan. So, yung mga reviews ko na lang dito. Okay, bakit ko siya recommended? Okay, recommended ko siya kasi number one, hindi ka mawawalan ng learner. So, hindi mo problemahin na wala kang estudyante. Okay, so hindi ka magdadamdam, hindi ka malulungkot, hindi mo ma-realize o hindi ka mapapaisip na may mali ba sa akin or what. Kasi lagi ka may estudyante. You will earn many regulars. Okay, marami kang magiging regulars. Okay, number two, okay, maganda is Japanese ang learners. Okay, ang Japanese talaga ay mababait, respectful, ayan, naayos silang estudyante. Okay, talagang mapapamahal ka talaga. Okay, mabata or matanda or as in magkakaroon kayo ng maayos na um, interaction during class. Yun, maayos talaga. And then third, meron silang magandang support, technical support, okay? Maayos kasi in the sense na meron silang coaching, may mentoring, may evaluation. So, yung evaluation nila, lahat ng aspeto yung evaluate nila. So, yung attendance mo or performance mo, i-evaluate nila yun. Meron kayong parang monthly meeting with the coach. Ayan, mentoring. So, may ibabakanting time sa inyo para if you're under with this coach, yan, lahat kayo magkaka-team ay i-meeting niya. Tapos yun, i-review na kung ano yung mga past performances. Ayan. And then, pinaka gusto ko is yung meron silang observation in class. Okay, so i-email ka nila for your schedule, kailan ka nila papasukin, yung time na yun, papasukin nila for observation or demo teaching. So bigyan ka nila ng topic or yung libro na kailangan mo i-demo. So just like an actual class, yan, gagawin mo sa harapan nila para kung hindi nag-a-apply. Okay, pero yun, tatapusin mo yung, mga 15 minutes, tapos yung 15 minutes is coaching doon mismo. Yun talaga hindi ko makakalimutan at pinakamagandang meron na gusto ko talaga dito sa class. Okay, kasi sila maayos at saka Filipino ang mga coaches mo. Downside naman, siguro ito lang pag-ready nyo. Hindi ko sinasabing downside in total, pero para sa akin, ito lang yung mga medyo paghahandaan niyo. Okay. Number one, dahil nga ito ay booking, pero at the same time, regular class na. So, with or without class ka talaga, may base salary ka. So, yung base salary na lagay ng pagtatrabahuhan mo. What I mean is, full load ka talaga. Okay, yun lang. Parang, it's sort of, kala ko talagang masaya. Okay, hindi pala. Kasi, wala akong maalala na sa schedule ko na hindi ako napuno ng 10 classes sa 5 oras. Laging full. Okay, as in, naramdaman ko yung, yan, sumakit yung lalamunan, kakasalita. Okay, so yun. Yun yung sa tingin ko, medyo nakakapagod kasi diretsong 5 para sa baguhan na. Pero okay siya kung masasanay ka talaga. And then, yun lang. Kasi hindi ka talaga mawala ng estudyante. Kung iisipin mo, 10 yung load mo, tapos ito yung sweldo mo. So, imagine mo kung booking to, na medyo mataas yung rate. Okay? So, napag-usapan na rin naman natin yung rate. Okay? So, yung rate na to, di ba, nabanggit ko na kanina, mga 10.5 a month. Okay? Kung ikaw ay after talaga sa sweldo, yan, baka hindi mo pagtsagaan kung ibibase mo yung sweldo, tapos yung pagod mo. Okay? So, hindi. Okay? So, pero hindi naman tayo doon after. Okay? Ako kasi after sa teaching at sa experience. Ano pa ba ang ayaw ko? Ayun, tapos 6 days sila. So, parang yung full time mo talaga ay 6 days. Isang araw ka lang, yun, mag-day off. Tsaka hindi siya flexible time, yun pa pala. So, hindi siya flexible schedule. So, kung dito ka, ewan ko lang ngayon okay, pero during my time, hindi siya flexible schedule. Na pwede lang sa ganitong oras, pwede lang sa ganitong oras. Yun, hindi ganun. Okay, so pag sabi niya, ikaw ay full time, 5 to 10 ka lang ba, o 6 to 11, so yun yung magiging choice mo. Okay, so ganun siya, sa home base nun. Okay, ewan ko lang ngayon kung iba na. So yun, hindi siya flexible schedule. Okay, and then, sa tingin ko, kung i-rate ko to ng 1 to 10, okay, para sa ating mga newbie, okay, 9. Okay, 9 talaga. Okay, 9 siya. Kasi talagang maganda siyang platform as training ground. Okay, talaga. Kasi dito ka talaga mati-train how to work from 6 to 11 or 5 hours na nakaupo ka, na straight yung 10 classes mo. And then, dito ka rin natututo kasi talaga maganda yung kanilang support team. Maganda gusto ko yung system na may evaluation, may observation, may mentoring, yun. Gusto ko yun. Pag kailangan mo ng technical assistance, andyan sila. Very accommodating at responsive talaga. So, yun. Yung one doon, ayun na, yung mga nasabi ko kanina.
Okay? So, ayun na lang muna. So, I guess, um,